Hey guys! Welcome sa Tambag sa Tigom, ang podcast nga mohisgot sa kwarta, utang ug tigom. Kung nag-struggle ka sa pag-budget, gusto ka mag-start og savings, or dili ka kasabok sa insurance ug investments, naa mi diri para mo tabang. Ako si Fräulein. Ako si Jerosi. Ako isab sa Banilin. Kami ang inyong financial educators. So, before mag-start ang atong discussion, no, Ah, ang topic na to kay is about the National Health Shield or kanang government allowance on HMO. Before ta mag-talk sa details ana, ato sang basahon ang usa ka letter gikan sa atong sender karon. So, matod pa sa atong letter sender, ingon siya, "Hi, I'm a 35-year-old government employee working in a local government unit in Cebu. I recently found out that we're entitled to a medical allowance for HMO coverage. Pero honestly, wala ko kabalo kung giunsa ni pagkuha or kung unsa nga HMO ang pwede. Some of my coworkers have HMO cards pero ako wala. I don't know if I missed a deadline or if I need to apply somewhere else. What's worse, I've been paying out of pocket for checkups and meds, not knowing nga basin makagamit unta ko ini nga benefit. So I feel sayang kaayo ang allowance. How do I understand this better and make sure that I'm covered moving forward?" So ang kaning uh, sugilano no sa atong letter sender, uh, kuan ni siya more ni siya common theme sa mga government employees nato nga dili tanan government employees nakasabot jud about healthcare kanang HMO. So naata diri atong mga fellow financial educators nga si Ma'am Jerosi ug si Ma'am Benelin, mo share sila sa ilang knowledge. So pwede mo maka-share guys kung sa inyong experience bahin ining kung ano nga kanang daghan or naay uban nga mga government employees nga dili ka understand about healthcare. Okay, so tinuod gid siya ma'am nga daghan kay mga government employees nga kulang og understanding about sa HMO. Kulang sila og knowledge, so mao na siya nga kanang maglisod sila og decide kung unsa nga healthcare ang ilang kuhaon, unsa nga HMO nga ilang kuhaon. Naka ika-add ma'am Fern? Yes, bitaw no, tinuod bitaw na no. Sama sa giingon sa tong letter sender no nga kana ang para kita kabalo man gyud ta nga kana ang natay PhilHealth as a government employee. Pero kana atong PhilHealth kana ang kulang gyud na siya. Kulang ka sa tanan siya if ever simba ko og magkasakit ta. So tinuod nga dili tanan nga government employee na knowledge about aning HMO. So ang ila gyud nahibal-an is kini ang PhilHealth kay sama sa ako no before wa jud ko kahibalo about aning HMO no kaning healthcare. Nagtuo ko nga enough na sa amo ang kini ang PhilHealth. Dayon, one time man good kana ang nagkakaning gagmay pang ato ang mga anak ba. Di gyud na siya malikayan nga magkasakit-sakit no dayon kining kung ma-admit sila ato sa hospital wa ko kahibalo about aning healthcare. So, ang akong gisaligan ra gyud kining PhilHealth, no? So, di gyud na siya malikayan nga ini og na ang billing na, so na gyud kay excess, no? O dayon, wa ko kahibalo nga naday healthcare nga pwede da mo salo sa excess na to.
So mao na nga if ever og kana ang magkasakit-sakit, mahalok ta nga moadto sa kana ang kuan sa hospital kay tungod kabalo ta nga naagyoy tay galastuhon. So sama sa ako as a government employee, wa ko kahibalo about ani ang healthcare before. So nagpasalamat jud ko kay karon na nakoy knowledge about ani. So di ba Ma'am Jo Rosie? Tinuod Ma'am Bern. Ako po thankful pud ko nga sa pagkakaroon na anagi ko'y knowledge kung unsang HMO ang dapat nato nga i-avail para makuha nato ang maximum benefit sa kanang gihatag sa ato ang kaning medical allowance sa government. Yes. So, ang kanimang gungkuan, medical allowance, bag-o lang ni siya, no? Giingon dire nga ang Department of Budget and Management, bag-o lang siya nag-approve sa kaning annual medical allowance nga 7,000 starting 2025. And ang kani siyang 7,000 nga annual medical allowance kay gihatag ni siya sa qualified government workers. Bag-o pa lang ni siya na approved mga January 2025. So karon before wala man to'y HMO nga allowance ang government employees, diba? Insakto ba to Ma'am Bern, Ma'am Jo? Tinod Yes, ma'am. ma'am. So karon naa na siya kanang ang government na siya naghatag na siya annual allowance, which is really good, no, kay para ang mga government employees dili na lang sila salig sa PhilHealth ra or kanang kinahanglan ilag yung gastuhonon ang kanang mga health related nga cost, no. So mao ni siya nga gimando na gyud sa government nga naay allowance ang mga government employees, pero mao lagi nga tungod sa pagkabag-o ini daghan pa yung mga government employees ang dili kayo kasapot unsa ni ang HMO. So ang solution ana, of course, kung naay lack of knowledge, ang solution is to educate. So mo na siya nga kuan silang Ma'am Benilyn ug si Ma'am Jo Rosie, no, very active in educating fellow government employees on HMO benefits and medical allowance. So sa inyong experience in educating the government employees, unsa may kanamurag mga common nga misconceptions kintahay, no, nga wala nila nahibaw niya pagka share ninyo about the knowledge on healthcare, nga na sila na murag na enlighten. So tinuod gid na siya ma'am no. So daghan ka sa tanan nga amo ang na encounter no mga nailhan nga kanaang nagtuo sila nga ang ilahang nakuha nga healthcare enough na or okay na to silang tibuok pamilya. Kay daghan man gud ma'am nag-after sa kaning barato. No, pero wala nila nakita nga barato siya, dayon dili siya enough. Oo nga. If ever o na ang inig time na nga kinahanglanon na nila, ang ilang gi-expect, wala bitaw na meet. Yun ana siya ba? Kay ang ilahang gi after nga kanila ging naay sukli no barato lang among kwaon ang gi-allocate sa kana ang government is 7,000 pero tungod kay na nag-offer og mas barato so nangita sila og kanang sukli so dito sila nagkuha o dayon ang nahitabo na dayon kanang time na nga gamiton nag-expect sila nga kana ang ilahang ang ihatag nga serbisyo ato nga healthcare ang makuan gyud ilahang panginahanglan. So pag-abot na didto so wala di ay no. So mao na nga kana ang need jud nato so taon kung unsa nga healthcare ang atong kuhaon. So dili ingon nga basta lang mudas maglang ta
nga wala gali ta ka balo, wala gali ta ka basa sa kanaang policy, no? So mao na nga dapat ato jud i-educate, no? I-educate jud nato ang mga government employee nga magkuha niining healthcare kung usa gyud ang maayo. Nakaikadugang Ma'am Jo Rosie? Yes, Ma'am Bern. In addition sa gisulti ni Ma'am Bern, ang uban nga government employee manggod, wala nila nakita kung unsa ang kanang maayo nga kanang HMO nga maka-provide sa ilang needs. So, ang misconception po nila is kanang sa MBL, maximum benefit limit, and ABL or annual benefit limit. So, if you are going to say MBL, maximum benefit limit, so muhatag na siya og maximum benefit per illness na siya. Then, ang sa annual benefit limit is, ang ihatag nga benefit ana is per isa-isa ka tuig na gina siya. Tanan nga sakit. So, example na kay, example, shall we say, tulo ka sakit. So, pasiguan na gina siya ang annual benefit limit depende sa HMO. Umo na siya ang isa nga wala nila nakita. Yes. Okay. So ang kuano nga mo backtrack lang tagamay no sa kaning kuan discussion about the healthcare. So ang kaning healthcare naa siya duha ka types of healthcare. Naatay short-term healthcare, naatay long-term healthcare. Ang kanang short-term, so sangan palang daan, short siya, kuana siya, every year ka magbayad para na kay coverage sa imong healthcare, which is mo ni siya ang gi-address ining government allowance kay annual man na siya nga medical allowance ang 7,000. Ang kanisang long-term healthcare naay ka ng specific number of years ra nga magbayad ka, and then ma-covered na ka for as long as naay funds ang imong health savings account. So since ang topic na to today is short-term healthcare, mga tag ka na mga ideas kung unsa man day ang mga things to watch out, uh, na nasugdan naman to ni Ma'am Jo Rosie no nga ang kanang bahin na ng MBL, maximum benefit limit, o ABL, annual benefit limit. So, pwede ka maka-share more about sa other terms nga kinahanglan na to ma-learn kung nag-consider ta og bahin og kuha og kanang short-term healthcare, unsa may maayong atong bantayan ba nga para makabawta nga ang ato ding nakuha nga short term HMO kay kanang nindot siya, unsay lain nga kuan terminologies. So dapat kung magkuhatag ka na ang short term, so ato yung tanawon no kung unsa gyoy unsay sulod no ni ana. So sama aning amo ang kanaang healthcare no nga naila. So kini siya na ana siya kanaang pre-existing. So dili tanan nga kani ang healthcare i-cover nila ang imong pre-existing nga diseases. So dinhi kung naakay ka ng pre-existing nga disease, pwede ra kaayo, no? Pwede kaayo i-cover nila. Dayon sunod na siya preventive care. Preventive care, pwede nimo siya gamiton, no? Annually, no? So, pakuan ka, magpa-test ka, laboratory test, pwede. Napod siya dental care. Dayon pagkahuman, napod siya life insurance. Apil na ang life insurance niya if ever og simba ko mawala ang katong principal. Dayon sunod na napod siya inpatient no kung magpa-admit. Dayon sunod outpatient kung gusto lang ka nga magpa-check up. So pwede. Dayon sunod emergency if ever og simba ko na disgrasya or kana ang emergency nga nahitabo sa imuha na stroke baka ka o no, so immediate dayon siya. Dayon pwede po dayon siya sa kaniyang mga animal bites or naapod siya anti-venom. So
ni siya nga kana ang healthcare nga amo ang naila kay kana ang tanan i-cover na niya. So mo ni siya ang kaniyang sa short term no nga iyahang coverage bali. So basin nakaikadugang Ma'am Jo Rosie about ani Ma'am Jo? Kuan, nag-mention si Ma'am Bern about sa mga pre-existing illnesses kay HMO nga i-cover ni ang pre-existing illnesses. So, example lang sa mga pre-existing illnesses nga i-cover niya is kaning example prostate disorders, schistosomiasis, hypertension, cataract, glaucoma. So, kana siya ovarian cyst. So, isa na siya sa mga example lang nga mga pre-existing illnesses nga i-cover ni sa HMO. And then, dili lang kay pre-existing illnesses, apil pud ang mga dreaded diseases. So, example, ani mga dreaded diseases nga i-cover niya, example is cerebrovascular accident or stroke. Kanang ma-stroke ta, naatay sakit sa heart, diabetes, cancer, or mga chronic kidney diseases. So, kana siya, example na siya sa mga dreaded diseases nga i-cover sa HMO nga among i-recommend. So, ang kaning atong kung istoryaan nato ang kanang murag the best kanang HMO nga mo fit gyud sa kaning annual medical allowance nga 7,000 is mao ni siya ang Kaiser National Health Shield Program. So ang kaning Kaiser National Health Shield Program sa katong mga terms nga gipang share ni Ma'am Jo Rosie ug ni Ma'am Benilyn naa ini ang Kaiser mo nay nakanindot niya ang kanang pwede ta maka-share sa kanang mga like amounts balik Ma'am Jo katong MBL, ABL kanang bahin specific ta ining sa Kaiser National Health Shield para basin ang atong mga tigpaminaw basin kung naa sila HMO pwede nila siguro ma-compare ba kung unsay naa nila karon and makita nila kung unsa kanindot ang Kaiser National Health Shield. Yes, ma'am. So, sa Kaiser National Healthcare Shield rather, so ang atong annual ani nga koan payment is 7,000 pesos. Why Pero sa sukli? imong wag gisukli. Pero sa imong 7,000 kay moingon nga 7,000 jud mahal kaayo kay walay sukli lagi. Pero sa imong 7,000 sulit pud kaayo kay ang i-cover niya pud is katong giingon ako nga MBL maximum benefit limit nga ang i-cover sa 7,000 nimo is 75,000 per illness per year per member. So, meaning to say nga kada illness gid siya ang 7,000 pesos. Shall we say, example na kay tulo ka sakit, example nagka high blood ka kani nga month. So, kana nga sakit na kay 75,000 in case ma-hospital ka. So, mo na siya kuan sa imo benefit nimo. Then, pagka next month, another disease na pod, example, diabetes na pod. So, another 75,000 pod ang benefit nga ihatag ni Kaiser sa imuha. So, ing ana kanindot ang benefit nga ihatag ni Kaiser, di ba? Maximum benefit limit jud siya. Dili gid siya kamahayan kay bisag walay sukli ang 7,000, dili ka mabalaka in case ma-hospital ka kay dako kayo siya og kanang benefit nga ihatag sa imuha. Dako siya ma-cover sa excess sa imong hospital bill. Ma'am Bern, katang nag-mention man to ka atong life insurance, no? Murag, para nako, di man siguro tanang HMO naghatag og life insurance. So, pwede ka maka-share more, ani? Yes, tinuod jud na ma'am. Dili jud tanan nga HMO sa ako ang nahibal-an, di jud tanan no nga HMO naghatag og kanang life insurance. Pero ang Kaiser naa siya life insurance kung simba ko manggaling o mawala ta no as a principal
nga kana ang nagkuha ani nga kan ang plan. So if ever simba ko mawala ang principal, so adunay makuha ang imuhang nahabilin nga 10,000 kung natural death. So if ever pud og accident, so ang makuha pud nila is 20,000. So kung pinanglitan pud og na aksidente ka dayon pagkahuman naputol lang imong isa ka tiil or di kaha kamot, so ang makuha pud ana nimo ay bali 10,000, no? So kung tudlo o di kaha mabuta ka, so tag 10,000 lang. So at least dako na kay na siya nga tabang. So kinsa pa man in taon nga mga insurances ay mga HMO nga gahatag ana. So sa akong nahibalan si Kaiser lang. No, di ba? Yes. So, mao jud siya ang nakanindot sa Kaiser no nga iyag yung gi-maximize ang kaning annual medical allowance o iyang ihatag ang kanang murag ang benefits nga makatabang gyud sa kanang magkuha no sa ang mga members ana. So, um, now that hapit na ta mag-end, mo end ta with an advice no kung unsa may atong matambag sa atong mga tigpaminaw nga basin wala sila HMO or kanang plano sila magkuhag HMO, unsa may maayo nila nga buhaton, unsay ilang bantayan. Ang akong advice lang sa atong mga listeners, sa katong nagplan nga magkuha og HMO, dapat ato sang hunahunahon og maayo kung unsa nga HMO ang makahatag sa ilaha og maximum benefit jud. Kay gihatagan tao kanang medical allowance sa government, so dapat ato pong i-maximize ang benefits kay para pag-abot sa panahon kita ra gyapon ang maka-benefit. Tinuod kayo Ma'am Josie. So atong sa taon gud og ayo kung unsa nga insurances or HMO ang atong kuhaon. So kung dili pa kayo ka familiar niya ana, so pwede ka mangita og kanang mga financial advisor. So sama namo, pwede kami ninyo kuhiton, no, para nga ma-explainan jud mo og ayo about sa HMO nga gusto ninyo nga kuhaon. Kay sayang kaayo nga mangita manggaling taog barato pero dili siya enough sa atoa, no, di ba? So mas maayo gyud nga mangita gyud mo og kana ang advisor nga pwede gyud mo explain sa inyo ha, no, magpa-explain gyud og tan-awon gyud nato og ayo kung unsa ang atong HMO nga kuhaon. Yes, correct. Kay kinahanglan gyud nato i-maximize ang katong annual medical allowance kay kung atog yung kung atong daginoton ang atong healthcare, ang ending ana kay kita hinuoy magbayad sa kanang wala na covered sa kanang barato nga healthcare niya. Ending pa hinuon sa ang imbis na ang katong imong gikuan gyud nimo nga sukli, mas dako na hinuon kay ang imong mabayran kaysa katong sukli nga giapas. So mas better gyud nga ato yung tarungon o gamit ang annual medical allowance sa nga gihatag sa gobyerno. And then as Ma'am Jo Rosie and Ma'am Benilyn said, maayo gyud kayo nga modangop mo og mga financial educators kay para kung kabaw man may nga dili gyud dayon dali-dali no nga makasabot na dayon ta mo nang kinahanglan ta manguhit mangayog tabang gamay nya andam ra sad mit nga muhatag sa among ah, experience and knowledge sa inyong para sa makatabang mi sa inyo. So salamat kayo sa pagpaminaw. Gamay na lang kayo nga atong time no. Salamat mga katigom. Hinumdumi nga ang financial freedom dili instant pero posible basta magsugod ta bisan gamay. Kung nakatabang ni nga episode nimo, share it with your barkada. Follow para sa sunod nga episode. This has been Tambag sa Tigom.
amping mo og padayon sa pagkat-on og paglambo. Thank you. Daghang salamat. Thank you.